Dahil kay Mike Defensor. Ngayon, bakit ko nasabi kay Mike Defensor? Si Respicio nagsabi, talo na tayo. Panalo si Marcos. Bakit? Napakulong ang leader natin. Aminado si Respicio, mga kababayan. Inamin ni Respicio, mga kababayan, na ang leader nila ay si Mike Defensor. Utang ina talaga to si Respicio. Nang dadamay ang putragis. Ito mga kababayan Ito sa totoo lang mga kababayan Respicio. Ito nilaglag. Ayan, sulat natin. Si Defensor. Nako po mga kababayan. Nako, patay ka din Sabi niya, talo daw, mga kababayan, natalo daw. Bakit? Kasi nilaglag. Nako, mga kababayan, nilaglag ni Respicio. Ang leader daw nila ay si Defensor, ay pinakulong, panalo daw si BBM. Nako, patay ka din Nako, patay si Defensor, madagdagan yung kaso nito. Ay nako, hindi naman ako nagtaka kasi mga DDS nga ni. Ito sabi ni Respicio, ito nako, patay tayo diyan Respicio. Wait lang mga kababayan. Ito, tanggalin natin. Respicio, leader, si Defensor. Ayan hanapin natin. Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Ang laban natin ay laban sa korupsyon para ilabas ang buong katotohanan, para ipakulong ang lahat ng nagkasala. Sa lahat ng ito, panalo ba tayo o talo? Talo po. Dahil nagpapatuloy pa rin ang korupsyon, ang katotohanan ay pinagtatakpan pa rin. At lahat ng magnanakaw ay malaya pa rin. Kaya tuwang-tuwa si BBM Kasi panalo siya so far. Parang hindi na siya matatanggal sa pwesto niya. Parang mananatili siyang nakaupo hanggang 2028. Gusto niyo ba yan? Diyan pa lang, isa yan sa mga ebidensya na magdiin kay Sara. At eto, ilalaglag niya si Defensor. Gusto niyo bang hindi na maging presidente si BBM? Pero sino ang magpapatuloy ng Blue Ribbon investigation? Nakulong Pinakulong ni the false Messiah, Jesus Christ Pin Remunia. Walang iya ito. Meron din si Mike Defensor. Ang pasimuno! Ay po, kung wala si Mike Defensor, walang whistleblower. Totoo yan. Kapag wala si Mike Defensor, hindi magkakaroon ng tapang ang mga dating bodyguard ni Zaldico para magsalita. Hindi magkakaroon ng tapang si Zaldico na magsalita. At hindi magkakaroon ng tapang si Romualdez na magsalita. At lahat sila hindi magkakaroon ng tapang na ituro si BBM na siyang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas! At ang aming nakikinig lamang sa kanila ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. If you're having problems. Ano po ba ang laban na... Ito pa. Dito sa laban na ito, inamin ko, talo tayo! Bakit? Kasi napakulo yung leader natin! Ngayon, ang 2
leader natin, si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, Putang ina, may dagdag kaso. Tangina mo, Karespecio. Nilaglag mo yung dalawa. Napakulong daw ang dalawang leader nila, si Marcoleta at si Defensor, pasimuno. Ay, putragas na yan. Wala, Respecio, pinaglalaglag mo na. Nakulong na nga, may dagdag kaso pa. Putang ina, wa na. Mga kababayan, itong mga statement na to, hindi kahit burahin nila ito, kalat na to. Eh lalo ngayon, nireaksyon na natin, hindi naman ito mabubura kung hindi ko burahin. Utang ina. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon ko napagtanto-tanto, ayaw ko maging DDS. Kung si Jam Magno, sabi niya, ayaw niya maging DDS kasi nakakadry. Ako, ayaw ko maging DDS. Bakit? Nakakatanga. Putang ina, sumakit ulo ko. When emotions are high, the intelligence is low. Pero kay Respecio iba eh. When kayabangan is high, hindi alam ang pinagsasabi. Putang ina, nilaglag si Defensor at si Marcoleta. Leader daw. Putang ina, nakulong. Wala na. So sa madaling salita, mga kababayan, kapag ka nakulong si Baligod at nakulong ang 18 Marines, ididiin nila si Marcoleta at si Defensor. Putang ina, wala na, finish na. Putang ina, ang hirap intindihin ang mga DDS. Alam nyo ba, talo tayo, sabay tawanan ang mga tanga, di ba? Ulitin ko, ulitin natin. dito sa laban na ito, inamin ko, talo tayo! Kasi napakulo yung leader natin! Dito sa laban na ito, talo tayo. Bakit? Kasi napakulong yung leader natin. Inamin, nakulong na nga, dinagdagan mo pa kaso. Inamin niya na leader daw. Sino? Sino ba yung leader na yan? Naku, mga kababayan, ito na nga yung sinasabi ko na tigil-tigilan nyo na yan eh. Tigil-tigilan nyo na. Nakakabobo. Ngayon, ang dalawang leader natin, si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, nasa kulungan! Putang ina, mga kababayan. Nakulong yon dahil sa kasong plunder sa donation. Ang sabi, walang pangalanan. Nung nagipit si Marcoleta, binigkas ang pangalan ni Defensor. Damay, kulong. Tapos, meron pa siyang human trafficking case. Kulong. Tapos si Marcoleta, may panibagong, di ba may panibagong warrant yun? Naku, madagdagan na naman. Putang ina, mga kababayan. Talagang mauubos sila nito. Ay, nako. Tapos, si Ilong Ranger, eto na nga, mga kababayan, patong-patong din yung kaso dahil sa pagsisigaw-sigaw niya, ready na ba kayo? Lusubin ng Malacanang! Na diha naman dayon na nagbinugo man. Ginawa mang tanga ang mga yung mga DDS naman na tanga-tanga, tumatawa lang din. Ayan na nga, mga kababayan, bubungani. Hay naku, Ma'am Rosalina Orlean, si Harry Roque, hayaan mo yan, mamamatay din yan, di abutan 100 years old. Di natin, ang tanong dito kay Harry Roque, hanggang kailan ba ang pagtatago niya? At hanggang kailan ba manatili siya sa Netherlands? Sa bagay, hindi naman maubusan yan si Harry Roque kasi may sinasahod sa YouTube eh. May sinasahod sa Facebook, may sinasahod sa YouTube. Ang tanong dyan, hanggang kailan ba ang kanyang tinitirhan? Kaya naman ni Roque yan, Diyos ko. May sahod sa YouTube yan, may sahod sa Facebook yan eh.
Hanggat tulungan siya dyan, andyan pa rin siya. Nako, mga kababayan, ayan na nga ang sinasabi ko. Si Mike Defensor at si Marcoleta, nilaglag ni Respicio na leader daw nila. Nako po, mga kababayan. Tapos, si Respicio, ay may kaso na din. Putragis na yan. Tad-tad sa kaso. Ay, nako, mauubos talaga kayo. Bukod dyan, mga kababayan, gusto nyo bang ipagpatuloy natin? Narinig nyo naman yung kay Respicio. Kinasuhan. Tapos, si Respicio, nilaglag si Defensor at si Marcoleta. Every woman. Ano ba yun? Willing tayong mamatay! Yun. Mamatay na tayong lahat! Sino unahin natin? Alright. Krimen yan. Kayo ang dapat kasuhan, hindi ako. Diba? Willing tayong mamatay! Diba? Si BBM daw. Krimen yan. Nandyan pa si Rowena Guanzon. Ayan mga kababayan, ebidensya yan sa mga kaso ni Sarang Sedisyon. Kasi bakit? Aminado sila eh. Supporter sila ni Sara. Aminado sila na sinuportahan nila si Sara. At aminado sila sa mga sinasabi nila na si BBM resign, BBM bangag, lusubin ang Malacanang, sugurin ang Malacanang. Tapos nagsasalita pa yung iilan na ang leader daw nila si ganito, leader nila si ganyan. Wala na. 'Di ba? Hay nako mga kababayan, pahamak talaga kayo mga DDS, kayo mga hayop kayo. Mga hayop, pahamak. Eto, sunod mga kababayan, ako po, patay tayo diya.